serve the Lord. I will serve the Lord with gladness. God is my strength. So ang pinaka-key verse po natin is Psalms chapter 73 verse 26. Ito ay sinabi ni Haring David, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ay nako, napakasarap. Totoo, ang tao ay magkakamali, manghihina, flesh, buong katawan mo. And your heart, literal. Ang heart ay nanghihina. At ang puso ay minsan magkakamali. At ang pinaka-deceitful things na meron ka, na uri, parte ng katawan mo, is your mind and heart. Kaya huwag kang magmamahal, ito na ang ginamit mo is puso. At huwag ka rin magmamahal na ang ginamit mo ay isip. Dapat nagmahal ka sa paraang ikaw ay tinutulak or nililid ng banal na espiritu. Because mind and heart is deceitful. It fail. God does not fail. God will never fail. Kaya kung meron kayong pagdidesisyonan, huwag nakabase sa puso, ay pakiramdam ko, ito yung mangyayari. No. Feelings are fake sometimes. Feelings are not real. And yung kutob, yung parang nakikita ko na ang mangyayari, hindi ka si Lord. Si Lord lang ang nakakakita ng mangyayari. Kaya mas maganda na dumidepende ka sa Panginoon. Amen. Lahat, sa course na kukunin mo, pag magka-college ka na, tanong mo si Lord. Di ba? Sabi ng right mate, anong sabi niya? Huwag mahihiyang Oo, mahiyain kang masyado. At sabi ng isang security guard, matalino ang nagtatanong. And ask, knock, and seek, at ang Lord ay nandyan, sasagot. My flesh, my heart may fail, but God, wala nang iba, only God. But God, not but McDo, no, not Milty, not Sunset. No other things in this world. Wala kang mabibiling hindi Sting. Hindi Red Bull. Ang pinaka-the best na nagpapalakas sa puso, isip, katawan ng tao ay ang Panginoon. Amen. In 2 Corinthians 12:9, my subverse, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." God's grace is enough. Wala ka ng ibang kailangan kung nandyan ang grasya ng Panginoon sa buhay mo. At sa panahong hirap na hirap ka, andyan ang grasya ng Panginoon para tulungan ka. This is what grace looks like. Sometimes people used by God na paalalahanan ka. Sasabihin sa iyo nung taong ginamit na Panginoon, "Oy, tara, McDo tayo mamaya." May ginagawa ka ba? Are you busy today? Pwede ba tayong lumabas? Punta tayo ng Starbucks lang. Palamig lang tayo doon. That's what you call grace. May mga taong ginagamit ang Panginoon para paalalahanan ka na merong pangdakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. And sometimes may mga Facebook post po na nare-remind ka na mahal ka ng Diyos. It is also called grace. Ang Diyos ay hindi nabababa at sasabihin sa iyong mahal na mahal ka. Ginawa na niya yan noon at hanggang ngayon pinapatunayan niya pa rin sa iyo. Why? He can use also storm. Hindi lang tao ang kayang gamitin ng Panginoon para paalalahanan kang merong Diyos. He also used storm in life. He also used problems in life. He also used
anything that can cause you to be closer to Jesus. That's what you call grace. Kaya sa panahong hinahirapan ka, merong Diyos. Kahit hindi ka mag-post na hirap ka, merong Diyos. Kahit hindi mo sabihin sa kapitbahay mong may problema ka, merong Diyos na nakakaalam. Merong Diyos na handang tumulong. Merong Diyos na handang magsalita sa mga bagay, willing na umubay sa Kanya para tulungan ka sa pinagdadaanan mo. Pakisabi sa katabi mo, merong Diyos. Don't worry. Mag-alala ka pero slight lang. Huwag yung as in OA na alala, ha? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang OA. Oo, yung wala ka lang makain. Mamamatay na ako. Naku, pinagdadayet ka ng Lord. Isang araw. Pag di ka kumain ng isang araw, di ka po mamamatay. May tubig po diyan. May kapitbahay po diyan na handang sumalo sa'yo. Diba? May notes po dyan na pwede kang mag-post na, McDo, please. Hello? Why worry if you can pray to God and assured that God will answer it? Sabi niya dito, His grace, perfect in your weakness. Naku po! Kahit gaano pa yung pinagdadaanan mo, na tugmang-tugma palagi ang grasya ng Panginoon sa'yo. Kahit anong sitwasyon, walang pera, God is provider. You are sick, God is healer. Di ba? Naglulugmo ka, God is chidkino, He is our banner. Hallelujah. Sa lahat, detalyado ng buhay mo, ang grasya ng Panginoon ay fit na fit doon. Kaya God is our strength. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness. Sabi ni Paul. Ibang klase si Paul pag mayroong kahinaan pero pinagdadaanan. He is so very, very happy person. Why? Alam niya kasi nakikilos ang Panginoon. Diba? Tayo, pag may problema, saan tayo nang pupunta? Saan? Sa Shopee daw. Grabe naman, ganda mang problema sa Shopee. 'Di ba? Add to cart ng add to cart, pero pag natauhan, i-delete niya rin. Pag may problema, huwag kang lalapit sa hindi niya alam yung solusyon. Lumapit ka sa may nakakaalam. Sino? Si Lord. Lumapit ka sa trusted person na kilala mo. Lumapit ka sa taong alam mong nalilid ka niya sa tama. Lumapit ka. Ag ka nababayngan. Ang taong mabaying, ang gapo. Wala kang mararating pag ikaw ay mabaing. Diyan kusina kalabakon ang baing. O diyan po siya. Pero no parang katawan, huwag kang mahihiya. Lumapit ka ng lumapit sa Lord kasi yun yung pinakagustong-gusto niya sa anak niya. Lumalapit sa Kanya. So that Christ's power may rest on me. Sabi ni Paul. Grabe si Paul. In Philippians 4:13, alam natin, sabi dito, I can do all things. Sabay-sabay nga tayo, yung malakas. 1, 2, 3, go! I can do all things through Him who strengthens me. Yes. Walang ibang paghuhugutan. Yung lakas mo ngayon, yung buhay mo ngayon, hindi mo po binilihan. Saan ka nagbayad ng bills na yan? Wala. Saan yung metro niyan? Wala. At kung may bills at metro yan, wala ka ng pera ngayon. Baka patay ka na noon. Kasi mahal. But God's grace is giving us this life. Grasya ng Lord kung bakit ka nabubuhay ngayon. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong sayangin. Oo, huwag mong sayangin para doon sa taong niloko ka.
Unang bato yon. May pangalawa pa, mas masakit ito. Huwag kang magmukmuk na parang katapusan na ba yung mundo? Pasan mo ang, Ilocos Norte, pasan mo ang Dagupan City. No! Hayaan mong dumaan yung pinagdadaanan mong problema, pero huwag kang sumuko. Naku, tao ka. Maraming plano ang Diyos sa mga tao at magaganda yon. Ha? Huwag mong sayangin ang buhay mo. Pakisabi ulit sa katabi mo, huwag mong sayangin ang buhay mo. Sayang ka mo. Sayang ka. I can do all things. Sabi ni Paul, at ang lingkod ng Diyos, nasasabi lamang nila ito kasi alam nila na yung lakas na meron sa kanila ay hindi po galing sa kanila mismo. Galing po sa Lord. Pastor, paano po ba? Paano ka pinapalakas ng Panginoon? Alam niyo po, ang pagpapalakas ng Panginoon ay hindi po yan parang, pabili nga po ako ng 1 kilong energy drink, Lord. Pabili nga po ako ng ganitong patch or damit. God is my strength. Isusot ko to para malakas po ako. No! Kung paano ka palakasin ng Panginoon is nakadepende sa pagsunod mo sa Kanya. Ganito common sense ito Pag ikaw ay nakikita ng Diyos na kumikilos, sumusunod sa Kanyang kaharian, imposibleng hindi Kanya palakasin. Kasi servant Kanya. Ang hari na nakikita niya ang Kanyang servant na naglilingkod ng tama, nagagalak ang hari. At ang hari pag nagalak, grabe magbigay yan. Magiging proud siya sa'yo, lahat ng hilingin mo, ibibigay niya. Bakit? Nakikita niya yung buhay mo ay sumusunod ng maayos sa Kanya. Kaya hindi ka nauubusan ng lakas sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko sinabing hindi ako nauubusan ng lakas. Tao po ako Tao po tayo. Mapapagod ka, pero hindi ka magkakaroon ng isip na tama na ito. Hindi ka magkakaroon ng mindset, perspective na this is enough. I'm done. No! Pag napagod ka, ang ginagawa ng Lord is binibigyan ka niya ng kaalaman na i-level up mo yung ginagawa mo, to be honest. Bakit? Ang sarap pag ikaw ay napagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit na bagay. At alam niyo po, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ngayon. Sa buhay po natin. God trusted you so much. Meron ka pong gagampanan na business ng Panginoon. Hindi ka lang, narinig ko ito kay, kay Pastor Vlad. Kaninang umaga, nandun po siya sa bahay, nagpre-preach. Sabi niya sa akin, you are not saved waiting the rapture. You are saved to do the business of God. Hello? Hindi ka naligtas na parang, ligtas lang, hintayin ko na lang bumalik si Lord. No. Boring pag ganon. Dapat naligtas ka, kumikilos ka sa gusto ng Panginoon. Naglilingkod ka. Nagsusulwin ka. Pinapakita mo si Kristo sa buhay mo na hindi ka nagyayabang, hindi ka nagsasalita. Inahayaan mong kilusan ka ng banal na espiritu na magbago ka para sa Kanya. So, ito po. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali. Tama? Yes. Hindi madali. Napakahirap. Merong hirap ang pagsunod sa Panginoon. Hindi po yan, hindi ganon. Sige. Hindi ganon. Okay, mas madali ang matulog maghapon kaysa sumamba. Tama? Uy, grabe sila. Ang gagaling po ninyo. Palakpakan natin ang Lord. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Nandito kayo ngayon. Next Sunday na lang ako matutulog, Pastor. Mas masarap matulog kaysa pumunta ng church. Mas madali ang mag-Facebook kaysa mag-Google. Mag-Google, kayo naman. Mag-Google ng panahon sa pagbabasa ng Bible at pakikipag-usap sa Panginoon araw-araw. Guilty tayong lahat. Di ba? Pagkagising si Facebook, matutulog at tapilan lay lupa to yung cellphone, Facebook.
Di ba? Kumakain, Facebook. Nasa jeep, Facebook. Tumatay, Facebook. Nagme-makeup, Facebook. Ano ba? Hindi na nawala si Facebook. Tama? Hello? Hindi yan nawawala. Parte yan ng buhay. Ayon sa survey, every 5 minutes, ganon ka-addict ang mga tao ngayon. Pag binitawan ng cellphone, every 5 minutes, unless he is so busy. O talaga umalis siya, iniwan niya. Pero pag nasa bahay ka, naka-charge yung phone mo, every 5 minutes, hinahawakan mo yan. Laan mo. Ganong kapi man chat, lalaan mo. At minsan kahit hindi pa nga full charge, kinukuha mo na eh. Kung ganun din sana ang trato natin sa Bible, ay nako, ang daming successful. Mas madaling mag-Facebook kaysa mag-Fakebook. Nakalimutan ng cellphone, babalikan niya. Nakalimutan ng Bible, hindi niya babalikan. Next time na, naiintindihan ako ni Lord. Yan yung mga rason natin. Hallelujah. Tama? Naiintindihan ako ni Lord. Sinong Lord yung nakakaintindi sa'yo? Ha? Ang taong nagmamahal sa Diyos, gustong-gusto niyang magbasa ng salita ng Diyos. Just to be honest. One of the proof that you are sons and daughters of God, you love the Word of God. You read the Word of God. You give time to the Word of God. You apply the Word of God. Non-stop. Araw-araw, gabi-gabi. Sabi ng Joshua 1:8, meditate my word daily and night. Yun yung pinangako, yun yung isa sa mga sinabi ni Joshua. Na ang salita ng Diyos dapat ay binabasa daily and night. So please, huwag kayong magsawang magbasa ng salita ng Diyos. Ito ayon sa survey. Ang nakakatulong sa mental health po natin, Word of God. Grabe po mundo ngayon. Ay, wag po kayo puro TikTok lang ha, Facebook ha, manood din po kayo ng mga news. Manood po kayo ng mga balita. Para alam nyo rin kung ano yung nangyayari sa mundo. Alam nyo rin kung gaano ka-worse ang mga isip ngayon. Nababalita ng pagkamatay, ganito pinatay, dahil lang sa selos, dahil lang sa away. It's not normal. Walang ganong tao. Pinamumugaran sila ng kaisipang pwedeng atakihin ni Satan. Why? Satan came here to destroy, to steal, and to kill. That's his very agenda to us, para patayin ka. But God gave us life abundantly. Kung bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kasi gusto ng Diyos na ang kaisipan natin ay payapa. Hindi ka madaling maapektuhan ng kung ano-ano ang naririnig mo. Hindi ka rin maggulo sa kaisipan mo. Hindi ka rin napapaano sa kaisipan mo. The very cure, the very best thing to give balance in your mind is the Word of God. Hindi mo to kakailanganin mo ito, promise. Hindi mo to kailangan kasi hindi nangyayari. Paano pag nangyari? Di ba? Prevention is better than? Yeah, always. Hindi pwedeng pag nasugat ka na, ay, nasugat ako, lalagyan ko ng band-aid. Yung nakita mo na nga, na nangyayari na ngayon sa mundo, prevent it by reading the Word of God. Sabi dito, mas madali magsinungaling kaysa sa magsabi ng totoo. Yes. Mas madaling gastusin ang pera sa kahit anong gusto mo kaysa maging isang mabuting katiwala ng mga binigay ng Diyos sa iyo. Mas madaling sundin ang nakakarami kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya isa po ito sa mga parte na pag naglilingkod ka sa Diyos, ay mahirap po.
May parting mahirap, may parting hindi. So hindi po biro ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito yung parang, saya-saya nila dyan. Ay, pa-outing-outing sila dyan. No! Maraming pinagdadaanan. Maraming ino-overcome. Maraming siniset aside. Maraming tinitiis. Maraming naririnig. Pero walang pinapakinggan. Ang binibigin o sinasabi is yung mga bagagandang bagay lang. Ganon kahirap ang maglingkod. At pag wala kang salita ng Diyos, nako, mabubuwang ka. Masisiraan ka ng loob. Ecclesiastes chapter 2. Sabi niya doon, meron siyang sinabi, pag ikaw ay handa talaga maglingkod sa Panginoon, asahan mo, sabi niya. At huwag mong ialaw, sabi niya, na masiraan ka ng loob. Ang hirap. Ang hirap maglingkod sa Lord. Hindi ko alam kung nahihirapan itong mga kapwa ko leaders. Pero pag hindi ka nahihirapan, hindi ka naglilingkod. Hallelujah. Kung walang hirap, you are not serving. Because giving glory to God makes you effort. Nag-e-effort ka. Mas sincere ang nag-effort. Mas ramdam ang taong nag-e-effort. Tama? Ay, alam niyo po yan. Pag kayo ginawa ng magandang bagay at nag-effort talaga yung tao, di ba, anong nararamdaman nyo? Masaya ka, you are so proud, imamaydi mo pa yan. Nag-effort siya eh. Ipagmamalaki mo yung effort na ginawa niya. Pero pag walang effort, nung HBD lang, pag birthday mo, HBD. Imbis na heart, di ba? Nilike mo lang, o kaya yung care lang. Pero pag happy birthday and Merry Christmas to you, everything, kung to, i-heart mo po, oh, thank you sis. Ang haba na ng conversation nyo. Why? Because you appreciate it. Pag na-appreciate ka ni Lord, mas gumaganda yung buhay mo. Pero mahirap Uulitin ko, hindi ko kayo dinidiscourage para hindi maglingkod sa Lord. I'm just telling the truth that serving the Lord ay may kaakibat na sakripisyo. May kaakibat na pagpipili. Katulad ng pinag-aralan natin last Sunday, Peter left his dreams, career, and life just to be a fisher of men. Sa paglilingkod sa Panginoon, meron kang iiwan. Meron at meron kang iiwan. Okay, sabi dito, mas madaling sundin ang nakakarami. Majority always win? No. Word of God is always win. Truth is always win. Kahit mag-isa mong nakatayo, pero totoo yun, stand on it. Ang sarap kasi, pag nakatayo ka doon sa kahit walang kang, anong tawag doon? Wala kang kakampi, pero nandoon ka sa totoo, ay ang Diyos ang nakatayo para sa'yo. And you will stand strong. Bakit? Ang Diyos ang nagtayo sa'yo doon sa katotohanan na yun. That's why, di ba? Hindi porket majority, panalo, hindi po. Mas magandang maging difference kaysa makikiuso ka na lang. No. Don't be afraid to be the difference. Bakit? Peculiar people ka eh. You are chosen. You are set apart by God. Kaya normal lang na makakaranas ka ng pag natin samahan yan. Mali yan. Na-experience ito ni Jesus, na-experience ito ng mga disipulo ni Lord. They just fighting for the truth. Pero yung truth ang nag-prevail. And these last days, the truth always prevail. Babalik ang Diyos sa taong naniwala sa Kanya. Promise. Ang Diyos ay naniwala sa iyo. Ang Diyos ay tapat para sa iyo. At ang Diyos din ang sasama sa iyo. Amen? O bakit ayaw din ng tablet? What's wrong? Yun. Ang pagsunod ay may kasamang sakripisyo, pero hindi ito nangangahulugan na ito'y pabigat. Pakisabi, pabigat. Kung hindi nagdudulot ng kagalakan sa puso, yun. Sabi ko nga kanina, kung hindi ka nahihirapan, hindi ka naglilingkod. Sa pag-aaral, hindi pwedeng grade 1 ka palagi. Tama.
Kailangan mo meron kang ipasa. Kaya nga may examination test. Tama? At yung examination test ay hindi mo yan i-examine ng paulit-ulit. Di ba pa-level up ng pa-level up? Kaya grade 1, grade 2, grade 3 hanggang mag-college ka. So sa paglilingkod sa Panginoon, ay hindi yan parang, ito ulit yung pinagdaanan ko, next month ito ulit, next month ito ulit, next month ito ulit. Tignan niyo ang pagkakaiba ng dumadaan sa same problems. Ang dinadaanan niya is nasa baba lang. Pero pag dumadaan ka sa mga problemang pangat ng pangat, nag-create ito ng hagdan papunta sa success. Hello! Lalakad ka lang. Nasa patas na. Buhay. Pero pag dumadaan ka sa mga problemang kabundok, bundok, or merong level up, it brings you to the success of your life. Nag-create ito ng step going to the highest point. Kaya pag may pinagdadaanan ka at yung pinagdadaanan mo na yon ay paulit-ulit lang, it means hindi ka lumalago. It means hindi ka umaangat. Kasi mahalata mo sa taong umaangat. Lumalaki ang puso, hindi ulo. Ulitin ko yung daong ha. Ang taong umaangat at ang nagpapangat sa kanya ay ang Diyos. Ang lumalaki puso, hindi ulo. Mas nagiging mabait ka pag dumaangat ka sa buhay. Mas nagiging mabuting tao ka pag umaangat ka sa buhay. Sabi ko nga, meron akong post. Sabi doon, ang binago ng mundo, lumalaki ang ulo. Ang binago ng Panginoon, lumalaki ang puso. Huwag kang magpabago sa mundo. Magpabago ka sa Lord. Bakit? Gagamitin ka ni Lord para maging blessing sa iba. Pakisabi sa katabi mo, blessing ka sa iba. Blessing ka sa iba. Wow! Magiging mayaman ka. Sabihin mo! Magiging mayaman ka. Sabihin mo ng may diin. Dali! Magiging mayaman ka. Pag naging mayaman ka, gagamitin ka ni Lord para yung iba ma-experience nila yung blessing na yan. To be honest, hindi ka yumaman para yumabang. Yumaman ka para makatulong sa mga nangangailangan. Diba? Iboto niyo po ako. Okay, sabi dito, nangangulugan ito pabigat, hindi nagdudulot sa puso. Dahil alam natin na ang pinapagawa sa atin ng Diyos, ang pagsunod ay nagdudulot ng pagpapala. Amin niya, ibabakin ng Lord Asika, lahat po ng kanyang utos sa iyo ay hindi yan utos para siya po yung mabinifisyuhan, kundi para sa iyo. Because obedience creates blessings. Kaya ka inuutusan, ang mas maganda yung maraming ginagawa kaysa walang ginagawa. Kung gusto mo ng blessing, sabihin mo sa Lord, Lord, utusan mo ako. Kung ayaw mo ng blessing, ugip ka laban. Walang blessing. Pero pag gusto mo ng blessing, kailangan mong kumayod, kailangan mong mabinat, kailangan mong magsakripisyo. If you want blessing, then work. Do. Sacrifice. Effort. Makikita nyo yan sa Deuteronomy 28:1 hanggang 2. And if you fully obey the Lord, your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. And all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Hindi dahil maganda ka, kaya ka pinagpala, no. Hindi dahil naka-leather jacket ka, kaya ka pinagpala, no. Hindi dahil meron kang dalang Bible, hindi dahil worship leader ka, hindi dahil nasa ministry ka, ikaw ay pinagpala ng Lord. No! Pinagpala ka ng Lord, ni Lord, kasi sumusunod ka sa kanyang salita. At ito ay kayang gawin ng lahat. Hindi lang si pastor, hindi lang yung nandito. Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, pagpapalain ka ni Lord. Uulitin ko ulit ha. Hindi ito para lang sa taga-leaders. Hindi ito para sa mga pinili ng Panginoon.
Kasi lahat po tayo ay pwedeng sumunod sa Panginoon. Depende na lang kung paano ka sumusunod. Hindi porket magaling ka, i-bless ka ng Panginoon. No. Binless ka ng Panginoon kasi sumunod ka sa Kanya. Amen. Sumunod ka sa Lord para pagpalain tayo ng Lord. Sumunod ka sa Lord para makita mo yung blessing ng Lord para sa'yo. Okay, pay attention to this, guys. Yung naka-green, si Adrian ata yun eh. Medyo walang buhok eh. Yan, pogi yan, pogi. See that person? Meron siyang, ano nakikita nyo? Dala pa niya? Yes, dala niya. Tapos sabi niya, Lord, it's too heavy. Please carry it down a little, please. Lord, pwede bang, ang bigat-bigat nito. Pwede bang, nakaredy na siya, tingnan niyo, may dala na siyang lagare. Ang taong nabibigatan, maraming dahilan. Hello? Pero ang taong hindi nabibigatan, bahala na dito. Matapos ko lang ito. Nakaredy na siya. Ngayon ko lang ito nakita. Ngayon lang ito ni-review ng Lord sa akin. Kaya minsan, merong gustong sabihin si Lord na kapag decide ka na kung ano yung gusto mo. Tapos hingi ka pa ng advice, nakapag-decide ka na pala. Di ba? And then, yun na. Anong ginagawa niya? Siguro, sabi ni Lord, sige. Hindi ka matanggihan ng Lord kasi may free will ka eh. So, God allows it kasi ginawa mo. Yun na, nabawasan na. Yung itsura niya, nagaanan, sa tingin nyo, patingin nga ng itsura niya. Parang siyang nahihirapan. At tamis nga makakatayo, tami yung mukha niya. Makagano, no? Yun na. So, lahat sila may dalang cross. Yun, pasipol-sipol na siya, oh. Meron ng notes na lumabas doon. Araw-araw kasayahan. Ganda yan. Araw-araw iniiwan. Hindi iniiwan. Araw-araw, oh Diyos. Nung napagod siya na araw-araw ang kinakanta niya, yun ang nangyari. Ano sabi niya? Lord, please, cut it down a little more. I'll be able to carry it better. Lord, kung ito ay nabawasan, kung ito ay konti na lang, please Lord, para makalakad po ako, magampanan ko po na maayos, yung sarili ko, please, bawasan po natin. So, binawasan ulit niya, tama? And Lord, thank you so much. Na-appreciate niya yung ginagawa ng Lord. Tama? And here's the thing. Yun ulit. Nung lumiit na yung cross na dala niya, anong kinakanta niya? Araw-araw kasayahan, malakang katulad, lalakang tulad. Yun na. Nung dumating na siya sa puntong kakailanganin niya, kung gaano kabigat, kahaba yung cross, dahil sa binawasan niya, dahil sa nagreklamo siya, wala na siyang magagamit para makatawid. Let us use this bridge and cross over. Tignan nyo. Hindi na kaya yung cross niya na makarating sa kabila. Kasi hindi na aabot, oh. Sabay tayo doon sa 1, 2, 3, go! It's too short. I can't cross. To be honest, ang dami sa atin. Pag may pinagdadaanan, reklamo ng reklamo. Yung reklamo na yun, binabawasan mo yung pwedeng mong gamitin in the future. Hello? I see that message? Yung pinagdadaanan mong problema ngayon ay malaking tulong pala para matawiran mo yung pinakamalaki. You can get that blessing pag hindi ka nagreklamo sa pinagdadaanan mong problem. Hello?
Ay, naku, ang sarap. Ang sarap ng salita ng Diyos. Yung kakaamo, nitan, atot, sa agawa. Wala ka naman po. Hindi ka pwedeng tulungan ng ibang tao kasi may sarili din silang problema. Mas maganda kasi yung ikaw mismo nakalutas sa sarili mong problema na tinulungan ka ng Diyos. Hindi kasi porket hindi kumikilos ang Diyos sa buhay mo, ay hindi na siya concerned sa'yo. God allows that problems. God allows that testing, but He never allow to break you. That is struggles, God allows it, but He never allow to pull you away from Him. Inalaw niya yun para matuto ka. Inalaw niya yun para maging strong ka. Inalam niya yun para maging independent man and woman ka. Inalam niya yun para maging inspiration ka sa iba. To be honest, ginawa ni Lord yun para sa'yo. Kaya huwag ka magre-reklamo. Alam ni Lord ang ginagawa niya. God is in control. Siya ang may likha ng mundo. Alam niya kung anong ginagawa niya para sa'yo. Don't ask God. Don't blame God. Don't question God. Matalino ang Diyos kaysa sa'yo. Matalino ang Diyos kaysa sa akin. At ang Jeremiah 29:11, sinabi niya, I will give you hope and future and a prosperous life. God's promises never fail. And it won't come back to Him until it happened to your life. Whew! I love this Lord. Kahit anong pagdaanan mo, huwag kang magre-reklamo. Never, never, never. Huwag kang magsasalita ng Lord, huwag ko na sana itong pagdaanan. No. Pagdaanan mo. Dapat pagdaanan mo. Pag di mo yung pinagdaanan, hindi ka magiging matapang, hindi ka magiging malakas, hindi ka magiging yung overcomer. Hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. Every time you face problems, challenges, walang pera, walang kakampi, there is God. 2 Corinthians, His grace is sufficient and made perfect to your weakness. Ang galing lang. Yung hindi mo na kaya, meron pa rin grace ang Lord, pero wag sana na palagi na lang tayong, alam mo yun, yung umaasa doon sa kabiguan natin, tapos, kasi pwede mo naman try it, please. Subukan mo. If you want to experience God, pag meron kang pinagdadaanan, pray. Lord, you allow this, you will help me to this. Anak ka ng Diyos, huwag kang magmakaawa. Never beg God. Because you are sons and daughter of the one true King. Meron kang access. You have the demand. You have the guts. You have the authority na sabihin sa ama mo, Lord, I can do this. By your help. Huwag kang magiging kawawa. Kasi meron kang Diyos. Okay lang maging kawawa. Ngayong araw lang. Wala kang pera eh. Pero wag sana yung mukha mo ay mahalatang walang pera din. Manuel Quezon. Babait ang putar na kaya niya eh. So please, pag walang pera, be happy. God will provide. Pag walang makain, praise the Lord. Araw-araw, pumanta ka, magbasa ka. Hindi yung wala nang makain, kumain ka pa ng sama ng loob. Kumain ka pa ng kung ano-anong sinasabi ng kapitbahay. Kumain ka ng salita ng Diyos. Bakit? Busog ka na nga. Meron pang magpapadala sa Gcash mo. I mean, God will provide. God knows your situation. God knows everything detailed in your life. That's why kailangan mo si Lord. God is your strength. God is my strength.
Sabi niya dito, my points number 1, my strength comes from God. No other than. Wala akong pinaghuhugutan ng lakas maliban ang Diyos. As a pastors right now. Ako na tumatayo sa harapan po ninyo. So marami kayong hindi alam bagay na pinagdadaanan ng isang tao. Pero bakit sila nananatiling nakatayo? It's because the strength of God is upon them. Maliban sa Diyos, meron akong pinaghuhugutan ng lakas din. Asawa ko. Hindi nyo makikita ang asawa ko na pag nandoon ako, wala siya. Kahit buntis yan, pupunta ng Hidden Rock yan. Just support the ministry. Oh, doon pa nga minsan nakahiga, tama. Nakikita yung nakatutulog doon, tama. Just to support the ministry. Buntis yan, ha? Sensitibo. But God is our strength. God is our strength. At kahit anong pagdaanan ni po ninyo, pag sa Lord kayo kumukuha ng lakas, nako, the best ang mangyayari. You are at peace, you have joy, you have the clear vision that God wants you to do. Pag sa Lord ka kumukuha ng lakas, meron kang natatapos, meron kang na-accomplish. Pag napagod, please, sa Lord kayo kumuha ng lakas, huwag sa kung ano-ano. Hindi ka mabibigyan yan. Sa Lord. Lagi kong sinasabi ito, na bago ka mag-McDo, mag-pray ka muna. Bago ka maghanap ng sarili mo, punta ng beach, mag-pray ka muna. Mas may enjoy mo kasi kumain ng french fries, BFF. Pag sinabi mo una sa Lord yung problema mo, saka ka nag-stress eating. Lord, hindi ko na kaya. Okay, di ba? Hindi ko na kaya. Pag nagtapos na yung iyak mo, tapos pinatugtog mo, Holy forever, nag-worship ka na, naisipan mo punta ng McDo, ang sarap ng kain mo. Di ba? 249, akin yan. Excited kang natatawagin na yung mo, di ba? Kaso pag yung pupunta ka agad ng McDo na may problema, i-church siya, bakit? Mag-pray ka muna bago ka pumunta kung saan-saan. Baka last na gala mo na nga yun eh. It's because you pray, then God protected you. Naku po. Pray. 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 Yun ang magliligtas sa'yo in this last day. Pray. It is your relationship to God. Pray. Na alam nyo na gagawin ha, pag may problema. Ask the Lord. Pray first. Psalms 121 verse 1 hanggang 2, I left my eyes on the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sino? Ang Diyos na lumikha. Heaven and earth. Yun yung strength resources mo. Hindi tao. Ang lumikha ng mundo, ang sustainer mo. He gives strength to the weary and increases the power of the weak, sabi ng Isaiah. And even youth grow tired and weary, and young men stumble and fail, but those who hope in the Lord will renew their strength. Alam ni Lord na mapapagod ka. Alam ni Lord na may stress ka. Alam ni Lord na manghihina ka. Kaya meron siyang pangako, those who hope in the Lord will renew their strength. Hope in the Lord, those mga taong alam, umasa sa Panginoon, ay sila ang makakaasa ng pahinga galing sa Panginoon. Dapat alam mong umasa sa Diyos. Bakit? May pag-asa sa Lord. Pakisabi sa katabi mo, walay pag-asa. Ay nako, ang sarap mabuhay. Pakisabi nga sa katabi mo, yung masaya ka rin, uy, ang sarap mabuhay. To be honest, yes.
listen carefully to this. Pag ang buhay na meron ka, hindi mo na-i-enjoy, naku, kukunin ka na ni Lord. Hindi mo na-appreciate eh. Ay, hindi ako masaya kasi mahirap lang po kami. No! Hindi ako magiging masaya kasi ganito yung buhay na. No! Kasi wala sa sitwasyon, wala sa uri ng pamumuhay ang pagiging masaya. It is a choice. Yun na nga yung meron ka, choice. Hindi mo pa i-activate. In Psalms 16 verse 11, you make known to me the path of life. You will fill with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. At ang pinaka-the best place para maranasan mo ang kagaanan is in the presence of the Lord. Presence ng Panginoon. Yun ay yung andoon ang pagkilos ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay isang lugar na sinasamahan ng Diyos. And I love the church. Why? God promises that 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst. Sinasamahan ng Lord ng mga taong nag-gather. And God is with us today. Bago ka palang pumunta dito, excited ang Lord na ma-meet ka niya today. Sino kayang a-attend pag umuulan? Yun ang mindset ni Lord kanina siguro. Wow, nakikita niya sino bukas ng church. Wow, excited ito ah. Paulanin ko nga sa bahay nila. And to be honest, God allows testing to prove kung gaano mo siya kamahal. Kaya wag ka magtataka ha, pag may problema ka ha, or may testing ha, patunayan mong mahal mo si Lord kaysa sa problema. Amen. Patunayan mo, Lord, problema lang to. Meron akong Lord. Problema lang ito, pogi ako, ganun lang. Pagkapalan ng mukha, minsan, pag may problema ka, to be honest, pagkapalin mo mukha mo. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Dapat yun ang sinasabi mo. Tulungan mo sarili mo. Ibaan mo yung sarili mo. Ibaan mo may litnaan mo. No, aliliwin alilitnam. Ibaan mo. Itong sakit, hindi ko inaalaw ito. Lumayas ka sa kapitbahay. Wag yung palayasin sa kapitbahay. Lumayas ka lang, palayasin nyo. Hindi pwedeng mapigilan ka ng sakit. Number 2, my strength comes from God's Word. Masarap magbasa ng salita ng Diyos. Kasi once na nag-hit sa'yo yung isang word lang, just a sentence, pawi lahat eh. He talks to you through reading your Word, your Bible. Pag nagbabasa ka, ang Diyos ang nangungusap sa'yo. Pag nananalangin ka, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Yung Bible po ninyo, nasaan? Nasa bahay, nasa inaalagaan ko pong mabuti, pastor. Nasa cabinet po, naka-plastic po yun, naka-frame po yun. Buti pa yung cabinet po ninyo, born again. May Bible, ikaw, nasa cellphone po. It's not holy cellphone. Please bring out your Bible palagi pag Sunday. Naku po, ipopost ko ulit ito mamaya. Ang mga pogi nagdadala ng Bible sa Sunday. Pag di kayo nag-comment, hindi kayo pogi doon, ha? May dala kang Bible dapat. Alawan, ang gapo may kapalpaltak kalima dyan. Ang gapo awi-awi mong balot. Dapat meron kang dala. You have something for Jesus. You have for Jesus. Lord, meron akong praise sa'yo. Meron akong worship sa'yo. I have a story with you, Jesus. Meron akong testimony, Lord. Meron akong gustong ikwento sa'yo, Lord. You go to church na meron kang dapat sabihin sa Panginoon. Mas na-excite si Lord sa ganun. God's Word is our strength. Ang salita ng Diyos ay kayang bumago ng buhay. Kayang magpagaling. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay kalinawan.
sa ating kaisipan. Na kapag blanco ka na, pag di mo na alam ang gagawin, magbasa ka po ng salita ng Diyos. Pag nasa exam ka, hindi mo maalala lahat, read the Word of God. To be honest, magiging sharp yung mind mo. Tatalino ka. Adit, isa po ito Sa high school po kasi, hindi pa ako pala-aral. Ayoko po mag-aral. Gusto ko ako yung inaaral. Ayoko mag-aral. Tamad ako Wala pa ako sa Lord noon. High school ako. Basta hanggang grade 6 lang ako, okay na yun. Nung high school, wala na akong buhay na dyan. Hindi uso yung Keto 12 noon. Yung first year, second year, third year, fourth year. Ganon. Tapos na. So, bali 10 years lang, no? Grade 6 to, and then, 4 years. 10 years lang. Di ba ngayon, 12 years na? Meron ng Keto 12. So, hindi ako mahilig mag-aral noon Isang araw lang ata ang pasok ko. Monday, half day pa. Nauubusan pa ako ng dahilan. Kung masakit ang tiyan sa Lunes, sa Tuesday, masakit ang ngipin. Sa Wednesday, masakit ang makikilay ka matango kundi. Tapos sa Thursday, nahihilo ka, may lagnat ka. Friday morning, sasabihin mong hindi mo kaya. Pagdating na ng hapon, magaling ka na. Yun yung buhay ko noon. Siyempre, Sabado-Linggo na, lakwatsero na yan. O kaya, hindi na ako pumapasok. Hindi ko na makita ko ng mga classmate kong nanonood. Alam na alam nila ito. Hindi kami pumapasok, umiinom po kami. Nakaset na yan. Every day. 1 week set na yan. O kanya-kanyang baon yan. So, hindi ko nasasabihin yung mga baon namin. So, alam na ng mga tropa yan. Noon yung tropa ko, hindi po kayo ito sila po. Kasi, good boy po kayo ngayon Noon, worse So, hindi ako mahilig pumasok. Hindi ako pala-aral. Mababa po yung, tawag doon sa pinaka quotient ng grades mo. Pag average, yung average ko po 98.1, hindi po 98. Hindi ko alam kung 70 po ata. Or 75. Basta, promise. Hindi po ako I considered myself parang mangmang, bobo, walang alam. Kasi wala Wala akong alam Hindi ako nag-aral Ayoko ng lahat ng subject. Ayoko rin yung teacher ko. Ayoko rin yung school. Basta pass lang. For the balloon. For the allowance. Siyempre alam mo na, yung buhay high school noon, di ba, mapiling. Di ba? Ganon. But now, na-realize ko, nung nagbabasa po ako, nung naging born again Christian po ako, I love reading books. Nag-download po ako sa iPad ng mga e-books na marami. At na-addict po ako sa pagbabasa ng mga ganun. At hindi ko alam na someday ay gagamitin ako ng Panginoon to speak, to preach. Sabi ko, bobo ako, Lord, ba't niyo akong gamitin dito? No. Sabi ng Lord, hindi. Ang bobo at napuspos ng banal na espiritu, ay naku, malaking pagkakaiba yun, anak. Pinapatalino ka ng salita ng Diyos. To be honest, pinapatalino ka ng salita ng Diyos. Nagiging parang professional ka nga minsan kung paano ka manalita. Hindi para sa maging mayabang ka sa pananalita mo, kundi alam mo kung paano magsalita at hindi magsalita. Tinuturuan ka ng maganda ng salita ng Diyos. Sabi ko Lord, sana ako nakakilala sa'yo. Nung high school po ako sana nakakilala sa'yo. Baka nasa top po ako. Top of the Philippines. I need to be honest, baka nasa part ako na siyempre tatalino ka talaga. Magiging sharp yung mind mo, magiging reader ka. Sabi ni Zig Ziglar, a reader today is a leader tomorrow. Naalala ko pa yun. Tagal na yun. Naalala ko yung books na yun. A reader today is a leader tomorrow. At nagkakaroon ka ng maraming stock knowledge pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Hindi pa ako tatalino, Pastor. Ganito na po ako. Hindi. Ako nga Ako na nga yung ebidensya. Di ba? Hindi ko na mahanap. Pag nahanap ko yung card ko, pipicturean ko, send ko po doon sa group chat natin. Para makita nyo po yung katalinuhan ko noon. Kung gusto nyo, records.
Pati barangay, hindi, wag na po. Nakakaya. Hello? God's Word. Bigyan nyo ng halaga ang salita ng Diyos at mabibigyan nyo ng halaga ang future po ninyo. Kung mahalaga sa iyo ang future nyo, then study the Word of God. The best manual of life is Bible. And this is the best selling book na wala ka. Dapat pagdating ng kailan ulit ng Shopee man-order kayo. 10-10 oh. Tapos darating na ulit ang December. May free shipping na. Naku, na-order nyo na yung ang daming samba-samba nyo na sapatos, pero wala pa kayong Bible. Na-order nyo na yung mga dress na worth 400, 500, 600, but almost 200 pesos Old and New Testament. Wala pa kayo. Please, make a way for God. Please, make a way. Alam nyo ganito, pag seryoso ka sa Panginoon, siseryosohin ka rin ng Panginoon. Sa mga nag-aaral, kung gusto mo maging successful Sunday, seryosohin mo ang Lord. Hindi siya nagbiro sa'yo. Hindi siya nagbiro nung binuhay ka niya. Hindi siya nagbiro nung namatay siya sa krus. Hindi siya nagbiro na sinabi niya may pangako ako sa'yo, may pangarap ako sa'yo. Huwag kang magbibiro sa paglilingkod mo. Bakit? Maraming pwedeng ipalit ang Lord sa'yo. Please, make a way for Jesus. Have your Bible. Pag mayroon akong nagustuhan na Bible, ang ganong mabli, kahit mahal, sabihin ko sa asawa ko, bilhin natin yun. Gusto ko yun. Hindi kami nagdadalawang isip. Bakit? Bible eh. Meron din siyang ganito. Noon, pangarap ko lang ito. Nakikita ko lang sa mga pastor. Gusto ko yun, Lord. Gusto ko nun. Hindi ko kayang bumili eh. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Hanggang nagkaroon ng kakayang pambili. At minsan doon sa seminar na pinupuntahan po namin, ganun po yun pag pogi, ang Islang po yung seminar po namin. Doon sa pinupuntahan namin, nagbibigay po sila ng mga Bible na magaganda. Di ko pinapalagpas. Sayang, hindi sa sayang, kundi, alam mo kung meron kang pinakamagandang collection, Bible sana, hindi sapatos. Okay lang yung sapatos, walang masama. Okay lang clothes. But make sure that you have your own Bible. Meron kang magandang Bible na every time you open it, you're excited. Iba kasi pag naman mo yung salita ng Diyos, excite ka eh. My strength comes from the Lord. I have told you these things so that may you have peace in this word. Alam niyo kung bakit ka kukuha ng lakas mo sa salita ng Diyos? Kasi i-drain ka ng mundo. Pahihirapan ka ng mundo. Ito sabi ng John 16:33, I have told you these things so that in you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Mapupunta ka sa pinaka-situation ng buhay mo dito sa mundong ito, sa pinaka-ayaw mo. To be honest, magkakaroon ka ng issue, magkakaroon ka ng kagalit, magkakaroon ka ng kaaway, magkakaroon ka ng basher, magkakaroon ka ng kung ano-ano, at isa ka rin doon hindi lang sila. Isa ka rin doon. Always consider yourself. Don't just play victim, but because you also have a victim. Lahat po tayo, nagagawa po natin yon. Kaya pinakakailangan natin salitaan ng Diyos. Kasi sa salitaan ng Diyos, sasabihin niya sa iyo yung totoo, anak, mapapagod ka. Anak, ganito ang ginawa din sa akin. But please, focus on me. Sabi ni Jesus, look at me. I have overcome the world. Napagdaanan ko yan, pagdadaanan mo rin yan. Take note. Hindi ka Kristiyano at Kristiyano ka, dadaan ka sa problema.
Dadaan ka sa pagsubok. Hindi wag mong sabihin na, "Ay, hindi ako magiging born again. Ayoko maging Christian kasi dadaan sila sa problem." No. Born again ka man o hindi born again, dadaan at dadaan ka pa rin sa problema. Why? Problem is inevitable. Hindi namimili ang problema. Pag ngayon ang pinakamaganda, yung dumadaan kang meron kang Diyos. Bakit? Kahit gaano kabigat ang problema ang pinagdadaanan mo, kung meron kang kinakapitang Diyos, it's okay. All is well. I can make this. I can do this. I may be fall, but I'm not crushed. Okay lang bumagsak, pero hindi ka naman wasak. Okay lang yun. It's okay. As long that you have God, you have something to hold on to na hindi ka mahihirapan. Hindi pwedeng hindi ka mahirapan sa buhay. Meron at merong hirap, merong pagod. Pero pinangako ng Lord, I give you peace. I give you hope. In Joshua 1:9, sabi niya, "Have not I commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged or dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go." Ang sarap maglingkod sa Panginoon na kahit hindi ka nila naiintindihan, nagpapatuloy ka pa rin. Huwag mo nang sabihin, "Hindi nyo kasi ako naiintindihan." Parang drama yun, no? Huwag mong sabihin yun. Hayaan mo lang na hindi ka nila maintindihan at someday, pag ginagawa mo, consistency, yung pinapagawa ng Panginoon, maiintindihan nila sa bandang uli yung resulta. The process is not what you see to that person na naging successful siya, ha? Yung process po mahirap. Makikita nyo po yung ganda, ma-appreciate nyo po yung finished product, work ng isang tao, yung pagtapos na yung isang bagay na ginawa niya. Ang bahay na hindi tapos, pangit pa po, pero natitirahan na. Pero pag yung bahay ay finished na talaga, ang sarap tirahan, ibang-iba. Yun po yung resulta na dumaan sa proseso ng Panginoon. Pag dinadaan ka ni Lord sa proseso, please, huwag kang malikot. Huwag kung ano-ano ang sinasabi mo. Hayaan mo ang Diyos. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Alam niya kung anong mas mabuti sa'yo. Pag nag-iba siya ng ganito, "Anak, ibahin mo yan, ito." Alam niya yung daan. Minsan, pakakabahin ka lang ni Lord, pero hindi ka niya iiwan. Akala mo nasa pinakadulo ka na ng buhay mo, but no! And even though you're in the pit of your life, the end of your life, alam ni Lord, kaya niyang gawan ng paraan yan para makatawid ka pa rin. That's why we need the Word of God. In Deuteronomy 31:6, sabi niya, "Be strong and courageous. Do not be afraid." The word "do not be afraid" is merong 365 times in the Bible. That every day, sinasabi sa'yo ng Panginoon, "Huwag kang matakot, kasama mo ako." Every day yun, napangako ng Lord. "Huwag kang matakot, kasama mo ako." A very comforting word na naririnig ko palagi. "Lord, I can make this. Lord, pagod na ako." "Huwag kang matakot, anak. Nandito ako." Pag naririnig ko sa Lord yon, nafu-full charge kagad ako. Kunwari ganito. Sabi lang ko, I'll be realistic to you guys. Sabi ko, "Lord, dumadami po kami sa church. Pwede bang bawasan nyo?" Hindi ganun, ha? Hindi ganun ang prayer ko, ha? "Lord, dumadami kami. Hindi ko po alam ang gagawin ko." I'll be honest. I asked the Lord, "Lord, ano ang gagawin ko? Ayoko ko kayong i-lead. Ayoko ko kayong i-lead sa paraang ako lang po yung may alam. Kasi papalpak po tayo. Mas gusto ko yung leading ng Lord na kahit mahirap, kahit walang naniniwala, as if the Lord spoke to me, He gave His word to me,
then I will do it. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direction. At pag merong direction, meron ding provision. To be honest, He did not give you a task that He will not provide. Pag may project, ang church, sa Lord tayo sumama. Sa Lord tayo magsabi. Ang sarap lang, na minsan, alam mo you will realize this. Everything sa buhay mo, pagpagod ka na, tapos ang dami mong pinagdaanan, tapos nakahiga ka, iiyak ka na lang. Lord, Ikaw yun. Nung nanghina ako, Ikaw yun. Nung kailangan ko na makakausap, and no one could, no one wants me to talk, You are there. The Holy Spirit is there. God is my best friend. And I love God. I love the Holy Spirit. I love His presence. Ang prayer ko kanina habang nag-worship ako, Lord, gawin mo po akong addict sa presensya mo. Na wala akong ibang gustong puntaan, wala akong ibang gustong maranasan, maramdaman. In spite of what happening right now is in your presence alone. Number 3. My strength comes from unity of the people of God. Ikaw ay lumalakas pag mayroong pagkakaisa. Ang sarap kumilos, ang sarap trumabaho, ang sarap mag-add. Ang sarap. Sabi ko nga kay Pastora, ang sarap ilibre yung taong nakikita mong andyan palagi. He always show up. Hindi ka magdadalawang isip pa utangin ng 100,000 pag umutang. Pero wala po kami pinapautang. Namimigay po kami, hindi po kami nagpapautang. Biro lang po ha. The unity of the church refers to the union of the people of God in all their various distinctives and expression bound to God and the one another and by the gospel. Nagkakaroon ng unity kasi iisa ang takbo ng isip. Hindi sanga-sanga. Ang church, ang team na maraming magaling, walang matatapos. Magaling na lahat. Ito ang gagawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin. Marami na kayong gustong gawin pero wala kayong natapos. Pero ang church na may pagkakaisa, pag sino yung nagsalita, nagbibigay sila ng boundaries. Sige, gawin natin yan. Yan muna ngayon. Tapos next ulit, yung suggestion nung isa din. Try natin yan. Kung ano yung sinabi ng leader, pinagkakaisahan, ma-accomplish. That is unity. Hindi, Pastor, mas magaling ako sa'yo. Hindi, ikaw na sana dito. Tama. Pastor, ito po yung mas maganda. Sinabi ng Lord, gawin mo. Sinabi pala sa'yo ni Lord. Di gawin mo. Andi, Pastor, ikaw daw eh. Pag may sinabi sa'yo si Lord, hindi po ito malabo. Klaro ito. At pag malabo ito, hindi ka titigil. Lord, please. Ayoko nang malabo. Iko-convince mo si Lord. You will read, you will fast, you will pray, you will yearn, you will yield, you will cry until God answered that vision to be cleared. At pag nakuha mo na yung clear vision, okay, let's do this. Gawin natin, Lord. To be a channel of blessing. Hindi lahat mayaman. Pag mayaman tayong lahat, baka hindi ko kayo makita ngayon dito. Nasaan kayo? Nasa Boracay, nasa kung saan-saan. But some people blessed by God to help the church financially.
Kung pinayaman ka ni Lord, may dahilan. Amen. At ang sarap yumaman ng may dahilan. Huwag kang yumaman lang wala lang. Yumaman ka dapat ng may dahilan. Amen. Dapat ang prayer natin, Lord, bless me to be a channel of blessing. Lord, bless my business to be that business is channel of blessing. Bless my company, Lord, to be a channel of blessing. Bless my study, Lord, to be a channel of blessing. Financial support, kailangan ng church ito, to be honest. Sabi ko sa Lord, Lord, lilipat kami ng church. Hindi yung magpapalit, lilipat tayo ng may sariling CR. Kasi di ba public yung CR po natin? Makikita mo, merong nandoon niya, marumi. Iihi ka, yamin. Ay makakatay ka la. Ninangnang mo, saan wala ni anong nung Jebs, di man. Ay, naku, ako pa yung magbubuhos. Ako yung ilang beses ko nang natry. Ako yung nagbuhos. But to be honest, hindi ako nadidiri doon kasi na-train po kami sa Rema na pati yung ilalim ng ginaganon po namin. Na-train po kami sa mga ganong paglilinis. So, sabi ko, Lord, bless us. Kung hindi ako, Lord, nang bless mo yung mga umaattend sa church, payamanin mo po sila, Lord. That's my prayer. Yayaman kayo. To be a supporter of the church. Magkaroon ng sariling church. May pinag-prepare tayong building na nandoon. Sabi ko, ang prayer ko nga sa kanya, kung nanonood man siya ngayon, hi. My prayer is, ikaw yung hinihintay kong tatawag sa akin. Cyrus, right? No, hindi, babay po. Yun yung prayer ko, Lord, yung perfect time. The perfect time. Perfect time. Kahit pangit yung place, kung perfect time ni Lord, hindi kanya ilalagay sa pangit na lugar. Amen. Hindi, naniniwala ako na ang Lord, hindi siya naglalagay sa pangit na lugar. Susubukan kanya siguro, pero pag alam niyang, subok na ito, lalagay ko na sila dito. Yung may sariling CR, yung hindi ka na uuwi para yung nandoon kang, alam mo yung mapapaaraw-araw ka na habang nagje-jebs ka. Di ba? Nung nag-praise and worship, mabango. Yung mayroon ka sariling kusina, meron kang pag nag-overnight, revival tayo, is pwede tayong nandoon sa church. That's our prayer. But my dream church is merong sariling gym, may sariling building, may sariling school. That's the dream. Bakit maraming makikinabang doon pag patay ka na? To be honest, generation after generation. Yun yung gusto kong iwang legacy. Gift and talents and support. Pag wala kang kakayanan to support the church, naku po, meron ka pong kayang iambag. Pakisabi sa katabi mo, face to face, may ambag ka. You have talents, you have skills, you have gifts, you have the moral support. Just show up. Pag wala kang magawa, magpakita ka lang, masaya na kami. Yung appearance mo ay nagpapakita na you are interested to grow. Pakisabi ulit sa katabi mo, yung nanggigigil ka ng konti, sabihin mo, show up! Show up! Magpakita ka lang. Masaya na si Lord. At pag nagpakita ka, enjoyin mo. At pag nagpakita ka, give your best to Jesus. Not to men, not to pastor. To Jesus alone.
Bahala na sila diyang makornian sila sa'yo, mauian sila sa'yo. Ang pinaka-purpose mo is to enjoy the presence of the Lord. Ang pinaka-purpose mo is to bring back the glory to Jesus. Hindi ka dapat napipigilan. Pag mayroon kang gustong gawin para sa Lord, dapat hindi ka mapipigilan. Kung may kakayanan kang i-bless ang church, do it. God will bless you more for that. Amen. Kung may kakayanan kang tumulong sa music, sa media team, nangangailangan po ako ng faithful na content creator. I'm praying for this. Baka ikaw yon. I-PM mo ako. Pag-uusapan natin. Ang i-content po natin is yung Word of God, mga damit. Step by step. I'm praying for it. Kung meron kang talents at hindi mo naman ito nagagamit, ipagamit mo sa Lord. O huwag kang mamuhay doon sa, nahihiya ako, magagaling na po kayo. Hindi po, ma-feeling lang po kami dito. We are feeling. Kunwari, magaling ka eh. Pero ang tingin ng Lord sa amin, magaling talaga. Yung tingin niyo sa amin, mapiling lang. Pero ang tingin sa amin ng Lord, magaling. Bakit? They are willing. Willing. Just be willing. Willing. Just be willing. Pag willing ka, the anointing of the Lord is upon you. Pag willing ka, the presence of God is in your life. Pag willing ka, you are accompanied by the blessings of the Lord. Pag willing ka, nako, pogi ka, maganda ka. Pag willing ka, mag-upgrade ka. Pag willing ka, mag-level up ka. Pag willing ka, ay nako, papasa ka. Just be willing. Hindi kailangan ni Lord yung magaling. Ang kailangan niya is yung willing. Willing magpakatotoo, willing magseryoso, willing magpakorek, willing tumanggap ng kung ano-anong sakit, sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Worship team. Marami pa kayong pagdadaanan na masasakit. Tandaan niyo ito, para hindi kayo mabibigla. Marami pa kayong pagdadaan ng hindi pagkakaintindihan and also inside the church. Bakit? Ang punteriya ni Satan is yung church na nag-unite paghiwalay niya. But sinabi ko kay Satan, 2,000 years ago din, meron kaming Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa amin. Amen. The love of God will bind us together. Amen. Hayaan nyo na kung ano yung pwedeng mangyaring pangit. Don't mind that. Doon sa pangit na sitwasyon, mapapatunayan ni Lord na sige, pangit yan. Wasak yan, sira yan. Pero hindi kaya ni Satan. Meron akong kayang gawin na hindi kayang gawin ni Satan. Kaya worship team, please be faithful. Focus on your calling. Kasi the Lord will do something great in your life. Sa lahat po, I encourage everyone, kung hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin, halika dito sa harap at sasampalin po kita ng aking mahiwagang kamay. And I'm just kidding, y'all. I mean, bakit? Kung para sa Lord naman, why not? Why not? Why not? Kung para sa Lord, why not? Bakit hindi mo kayang ibigay? Kung sa iba nga, you sacrifice a lot. You give your best. Hanggat maubusan ka eh.
Pero pag para sa Lord, wala. Konti. Hindi sapat. Yo! Listen carefully. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Yung buhay mo, inuuna niya ring ayusin. Inaasikaso ni Lord lahat. Just trust the Lord. Trust the Lord.